Madam President, I would just like to reiterate for the record the proposal to amend Rule 14, Section 41, Senate session. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. I so move, Madam President. We take note of the motion of Senator Rodante Marcoleta. I recognize Senator Ping Lacson. Yes, thank you, Madam Yes. President. This is a parliamentary inquiry. What is the status of the motion introduced by the Honorable Marcoleta last May 11? Has it been referred to the Committee on Rules? I am told that it's been referred to the Committee on Rules. Majority Leader? Okay. Yes, it has been referred to the Committee on Rules, and that's why in this particular deliberation, the Committee on Rules is giving it back to the floor for plenary action, Madam President. Thank you, Mr. President. Has the Committee on Rules been constituted? I believe that Senator Joel Villanueva is the acting Majority Leader. Yes. And would be the best positioned Okay. to answer Thank the you, question. Madam President. In the meantime, I recognize Senate President Cayetano. Madam Chair, with the permission of Senator Villanueva, so the Committee on Rules is not reporting out the... No, my question, Mr. proposal. President, I'm sorry, Yes. Madam President, with your permission. My question is, has the Committee on Rules been constituted? Yes. So, Madam President, the answer there is the same answer to the question of Senator Pangilinan and former Senate President Soto, that in accordance with Section 19, this is the same. They continue to function. Having said that, I was explaining that the motion of Senator Villanueva was not for the Committee on Rules to report out what was referred to them, but to return to the plenary. Because if you look at Section 136 of our rules, the rules may be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration, and a vote of majority senators present shall be required for its approval. So you do not need the endorsement nor the forwarding of the Committee of Rules for the amendment of the Committee on for the amendments of the rules. So the only requirement is that it is put on the floor at least one day before, or the proposal is made, and that a majority of the senators present will vote for its approval. So I just wanted to clarify that, just so that we don't have any miscommunication that whether or not the Rules Committee met, who are the members, etc. Because right now that's irrelevant, because we have given back to the plenary the proposal. Yeah. Very clear. Thank you, Senate President. Madam President, Senator Lacson's recommendation. does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? So the committee chairman or the chairman of any committee, including the Rules Committee, may just report out any motion or any resolution referred to it in plenary, and then just, it is within his power to just report it out by himself without any deliberation in the committee, without any committee report. Is that the new rule now, Mr. President, Madam It President? is Madam clearly... There's no new rule. I read the rule. Yes. Senator Lacson is referring to resolutions or And motions. communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up, but the acting majority leader or acting chairman of the committee gave it back to plenary, and the plenary is more, how do I put it? Supreme. Supreme, thank you, Senator Lacson, over
the committee. So we didn't disregard the committee. It is our choice from the start whether we want to give it to the committee or not. So when we give it, so for example, I have a motion now to to extend the session to June 12 instead of June 5. That could be given to the Committee on Rules, or upon coordination with the House, the plenary can decide it directly, or we can give it to the Committee on Rules, and after he talks to the House of Representatives, he can even report it out, or he can easily, legally, morally, just say that I am tossing it back to the plenary, which is what's happening today. Thank it's you, not a Madam new rule. President. That is assuming that there was no referral. But in this case, and I'd like to invite the attention of the body to journal number 62, dated May 11, 2026. And if I may read the particular portion of this journal, proposed at 6:25 p.m., the session was resumed. Proposed amendment to the rules of the Senate. Senator Marcoleta proposed an amendment to Rule 14, Senate sessions of the rules, by inserting a new paragraph C under Rule 41, which reads, A or C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Now, here's the portion, Mr. President, or Madam President. While expressing no objection to the proposal, Senate President Cayetano A. suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Now, my question is, was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none, because it's now being reported out by the acting majority leader without consultation with any of the members. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh. I believe that it was mentioned, and I will reiterate, from my understanding, that there was no Committee on Rules meeting because that motion is reverted back to plenary. Madam Chair. Meaning, we are not ignoring the fact that, of course, committees must hold meetings, but this particular motion is being referred back to plenary. And may we just put on record, it says in Rule or Section 136, the rules may also be amended by means of a motion which should be presented at least one day, and we're complying with that, before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. I believe that is what the Senate President had explained. Evidently, Madam President, action was taken. And the action was to refer it to the Committee on Rules, since the position of Majority Floor Leader was vacated. So how can the committee properly function in the absence of a committee of the committee members? As Madam the Now, Senate I'll invite- President Madam Chair. had stated, Let me finish, there is Madam a rule President. of a continuing operations of the committee, But they while were the new head vacated, has Madam not President. Walang members ang Committee on Rules. So we cannot invoke continuity because we vacated all committees, all positions, including the members. And may I invite you to Section 24 of our rules, Madam President. The committees shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. This was transmitted to the Committee on Rules. So the committees shall hold, including the Committee on Rules, shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report. There's no report, Mr. President or Madam President. Madam President. So we're violating our own rules. We recognize Senate Yeah, President. Cayetano. Mr. President, the chair already made the ruling, and it's not appropriate to argue with the chair because, as explained to Senator Lacson, the committee did not report it out. He read the journal of May 11, but he did not read the motion of Senator Joel today. His motion today was pursuant to Rule 136 of the rules, a motion to amend the rules, meaning if Joel was no longer the majority leader, if I was the majority leader now, or even an ordinary member, that motion was carried. No one objected that we take it up.
Because, Madam Chair, we're bringing it back to plenary. So natural po, walang discussion sa Committee on Rules. Kasi wala naman po sa rules natin na kailangan i-discuss sa Committee on Rules. We did that on May 11 so that everyone will have an opportunity to study the rule. It's a very simple amendment. So we should go to the discussion of the amendment if anyone is objecting to the amendment. But definitely, the right to propose an amendment is a right guaranteed by our rules. Senator Marcoleta has an amendment. We should go to discussing the merits or demerits of having that rule. You already ruled that it is proper for the plenary to take it up. So may I request or move that if there are any objection, we discuss their objection. I'm objecting. That's the effect of my manifestation, Madam President. I'm objecting because I'm invoking Section 24 of our rules. And as I read into the records, the Journal of May 11, 2026, na-refer po ito sa Committee on Rules. And there was no discussion. Action was taken actually by this body. Then, Madam Chair, if there's an objection, may I move that we divide the House? It's a objection. Point of order, Madam President. On that issue, not on the issue of whether or not the rule is good. Your issue is whether or not it's proper Mavi. to take it up on the floor. Iba pa. The position of the majority is that there's no rule being violated. So we will vote. The presiding officer has already ruled, but the gentleman continues to object. So we have to vote on it. Mr. President, We're not objection. voting on the amendment yet. Objection. We're voting on whether Yes. the amendment is proper or not. Yes, interjection, Madam President. Yes, Minority Leader, Senator Soto. We will have to support that resolution or thinking of Senator Lacson, which is we did not constitute the Committee on Rules. So what are we discussing right now? I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Where in the rules does it say that an amendment has to pass the Committee on Rules? Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's thank you. not the rule. The rule Yes. is 136. 136. Can you So- please, for the third time, may we request the Senate President to read into the The record rules Rule may be amended 136. by means of a motion which would be presented at least one day before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session hall shall be required for its approval. So I respect their objection. But how do we determine objections in this Senate? We vote. So if there is an objection, they have already explained their position. We have explained our position. I move that we divide the House, Madam Chair. May I, Mr. President? We are several members of the minority here, and only Senator Lacson has spoken. Why are we railroading this process, Mr. President? I have a Chair. number of issues that I'd like to raise regarding this motion, Mr. President. They are citing Section 136, assuming, for the sake of argument, that their position is correct. The second paragraph, Mr. President, says the rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit, Mr. President, that the earlier motion that may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit that the motion that was mentioned last May 11 was referred Yes. to the Committee on Rules. Yeah. This is a new motion, Mr. President, that is being presented on the floor, which requires that it be presented one day before it is considered. And therefore, we have to consider this motion on Monday, Mr. President. Madam As President. explained by the acting majority leader, the motion of Senator Marcoleta has been brought to the plenary, and
referred. Both the majority and the minority had mentioned Rule Section 136, and it says that the vote of the majority of the senators present in session shall be required for the Madam approval. President. I believe that this rule has been mentioned more than 5 times. Madam President. I may- believe also that the interpretation of the rule is different. So I take note of the manifestation of Senator Pangilinan. may, Mr. President, may- if I may just continue, Mr. President. All in previous, Senator In- Lacson in- actually has the floor. yes, I with the still have permission the of floor, Senator yeah. Lacson. Senator Lacson has the floor. But May would- we continue with the manifestation of Senator Lacson, and then Yeah. after him, he will yield to Senator Pangilinan. Madam President, the invocation of the Senate President of Rule 136 is premised on the assumption that there was no action taken. But we took action. We referred it to the Committee on Rules. So Section 24 now applies, Madam President. You're going to just ram down our throat something that numbers can Madam- dictate, Madam Mr. Chair. President. Yes, Senate Yes, President Madam Chair. Cayetano. First of all, we're just repeating the arguments. I respect his argument, but I disagree with it. Secondly, they've used already 3 words: ram down their throat, railroaded, binabraso. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules. The particular rule in amending the rules is 136. We're following that. So why are we using unparliamentary language to express or try to provoke the kind of argument we don't want between the majority and minority? You have your opinion, we respect that, we have our opinion. So how do we resolve that? By voting. Now, if you think we violated the rule, then go to court. But we do not think that we violated the rule. It is very clear. So my point of order, Madam Chair, they're out of order by insisting that there's another rule except for 136. So I move that we vote on it, Madam Chair. We divide the House. objection. Objection. If there's an objection, then we vote. So may we proceed with the President. vote, Madam President? Mr. President, I was earlier, it was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are can I not answer able to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is the- this rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These- just- we should not be. How can the are- presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to clarification. be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President. Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was not yielding- referring to the Madam presiding President, officer. may I'm yielding the floor to Senator Pangilinan. Yes, thank you, you. Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan. Yes, Mr. President, and allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my right to speak.
and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed because there's a Since you're motion not to being divide the curtailed, House. we would like to hear your objection to the motion. Thank you. Mr. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this amendment to the rules is being undertaken at this time. Precedent provides, Mr. President, that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so that we can Point vote of order, Madam Chair. and amend the rules properly, Mr. Yeah, President. point of order. Point of order takes Yes, precedence. Senate President. Yeah. Point of order takes Yes. precedence. First over of all, everything else. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No? No, the record will show, nakatape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Now, what's my point of order? We are not discussing the merits yet of the amendment. No one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itina-take up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 2009 where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. And then we voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing. Senator Marcoleta is ready to take questions. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang. Whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho. Yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. So, again, may I raise the previous question, Madam Chair, the point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Be given the right Madam to speak. I am the President, movant kanina pa po here. ako nakatayo dito at I need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Rodante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Risa Ontiveros. Thank you, Madam and Senator President. Problema Erwin natin, Tulfo. Madam President. Yes, The proceed. Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. Yung Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw
na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan batas. Yes, Senator Cayetano. I'm listening to the two senators, and as I mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman
na mailalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out of Senate order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. On Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we- President, Sorry, motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable, debating Madam minority Parliamentary President. inquiry, leader. Madam Adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they, to, when they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam President, sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. on Monday, June 1st, 2026. June 2nd? First ba? June 1. June 1 ba yun? The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads. Okay. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtulong at pagsuporta. Close to 98,000 na po ang ating mga subscribers at patuloy po na lumalago ang ating viewers at tumatatag ang ating channel. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya dahil sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagsuporta at sa inyong pagtangkilik sa channel ni Ka Eric at sa mga videos natin at tinutulungan niyo po akong ito ay lumawak na rin ang kanyang naaabot. Saludo at maraming salamat, mga kababayan. And of course, thank you so much sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga videos namin ni Ma'am Lorraine, ang aking kapartner po sa programang Bigwas ng Agila. Ayan. Mga kababayan, nais ko pong humingi ng pagpapaumanhin sa inyo dahil napagkamalan ko po in my sleep of mind kahapon sa mga videos ko yung pag-mention sa dalawang bumalik sa minority na dati namang kasamahan nila Tito Soto. I was referring to Mig Subiri and JV Ejercito. Pero ang na-mention kong isang senador ay si Gatchalian. Kaya po yung aking isang video ay marami po ang nagko-comment.
na ka-Eric, hindi po yon si Gatchalian. Si Gatchalian kasama na po nila Tito Soto. Ang tinutukoy po ninyo ay si Mig Subiri at si JV Ejercito. Salamat po at pasensya dahil sa sleep of mind ni ka-Eric ay nakaligtaan ko po ang ganong pag-correct during my video at inyo po itong naipakita na nagkamali nga si ka-Eric sa pag-mention na yon. Nonetheless, thank you pa rin at malinaw naman po na itong 11 senators right now na nagsama-sama kung saan muli pong nanumbalik doon si JB Ejercito at si Mig Subiri, malinaw ang kanilang layunin na muling makatsamba na may lumipat na 2 pang senador mula sa grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano. At mula doon ay mabubuo nila ang panibagong majority block. At lumalabas na naka-standby na po ang planong ito. At hindi ito hiwalay sa plano mismo ni Marcos Jr. at ng kanyang mga grupo na nagkokontrol ng kapangyarihan ngayon, kasama siyempreng pinsan niyang paborito na si Martin Romualdez na kanyang pinoprotektahan, ay tatablahin nila ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya itong paglipat ni Mig Subiri at ni JV Ejercito, may kaakibat po ito na plano. Ang malaking plano ay idiskarel o pabaliktarin ang ilang mga senador na nasa panig po nila Senator Alan Peter Cayetano. Ang tinatarget nilang paluhurin at patiklopin dyan ay si Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga, nang pumalag si Senator Jinggoy Estrada, kaagad po na nag-anunsyo si Boying Rimulya at ang Department of Justice, kasama ang Ombudsman, na isasama sa sasampahan na kaso ng plunder na non-billable po si Senator Jinggoy Estrada. Of course, the clear purpose is to put pressure on Senator Jinggoy Estrada. Baka palang pumalag at makipag-areglo. Alam naman po natin na maniobra ito ng Malacanang sa kumpas nila Marcos at nila Lisa. Ang isa pa po na lumalabas na pinipressure ay ang magkakapatid na Villar. Camille and si Mark Villar, si Senator Villar at si Mark Villar at si Senator Camille Villar. At sila naman po ay tinatarget sa pamamagitan ng panggigipit sa negosyo ng pamilya nila. Yung isinampa o isasampang kaso na corporate fraud, ito yung tinatawag na insider trading at mga manipulasyon daw sa stock value and property value ng kanilang mga negosyo na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos ang penalty di umano kapag ito ay natuloy ang kaso at natalo sa desisyon. So ito ang ginagamit na pang pressure point sa magkakapatid na Senators Mark Villar and Camille Villar. Ang isa pa, mga kababayan, na pinipressure din ngayon nila Marcos Jr. ay si Senator Loren Legarda. Dahil po sa kanyang anak na ina-allege ng Department of Energy na nasasangkot daw sa maraming mga issue ng contract violations sa solar power contract with the Department of Energy. And di umano nung nakaraang mga linggo, inanunsyo ng Department of Energy Secretary na si Sharon Garin na mga 20 billion pesos mahigit po ang penalty na pwedeng ipataw allegedly laban kay Congressman Leandro Leveste na anak naman po ni Senator Loren Legarda. At maingay din po dyan sa House of Representatives sa kanilang mga pagtutol at mga pagbubunyag dyan sa katiwalian ng gobyerno o ng administrasyong Marcos. At of course, hindi natin makakalimutan na tinatakot din po ng mga kaso si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. Pero sagot po ni Senator Alan Peter Cayetano, lahat naman dito natatakot na o tinatakot na. Wala nang matatakot pa. Ayun. Kaya ipagpanalangin po natin, mga kababayan, na manatili po itong number na 13. Kasi si Senator Bato de la Rosa po
hindi lamang siya physically present at the Senate plenary, pero siya po ay senador pa rin at mayroon namang pong teknolohiya na pwede siyang mag-join sa pamamagitan ng Zoom o video conferencing. At yan naman po ay pinapayagan, mga kababayan. Okay? So ano ba talaga ang issue, mga kababayan, kung bakit napakahalaga na makita natin itong realignment and maneuver sa loob ng Senado? Ang unang issue po dyan ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pagkontrol sa trial at the Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Secondary role po yan or secondary target nila Marcos, bagamat mahalaga din po yan na madudurog nila si Sara Duterte sa impeachment trial. Mababaluktot nila ang style na kagaya ng ginawa nila doon sa House Committee on Injustice at sa ginawa nilang paglapastangan sa mga batas at karapatan mismo ni Vice President Sara Duterte. Kapag maayos at matino po ang liderato sa Senado, mahihirapan sila. Sila Marcos, sila Romualdez na maisagawa ang plano na yon. But I think that is secondary right now kasi hindi naman nila sigurado na makukuha nila ang 16 votes of the senators to convict Sara Duterte. Ang tinitingnan natin, mga 7-8 lang ang solid votes nila. No? That means, ang solid nila ngayon, si Ping Lacson, si Tito Soto, si Ontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ang magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo. At posible yung iba mag-abstain. Kaya between 7 to 8 lang ang sigurado ngayon ni Marcos at nila Romualdez na boboto for conviction against Sara Duterte. Well, sabi nila hindi pa naman nailalahad ang evidence. Ang sabi nga ng mga batikang senador, ang impeachment process at ang impeachment trial ay political in nature, principally. Ibig sabihin po sa malaking bahagi, politika yan. Bagamat may mga ebidensya, may testimonya, may trial, at the end of the day, when the decision has to be made, ang magde-decide po dyan, politiko, mga senador, at sila po ay influence ng political bias at political positioning. Kaya nga mahalaga yung maneuver na yan. Siyempre, may gapangan na mangyayari dyan. Hindi naman yan itinatanggi, hindi rin inaamin, pero hindi naman po tayo mga ipinanganak sa panahon ng digmaan ng Hapon at ng Pilipinas para hindi natin malalaman na ito ay isang bahagi ng maruming laro sa loob ng politika sa paglalaro ni Marcos at ni Romualdez na manatili sa poder. Upang masiguro yan, kailangang madudurog ng lubusan ang mga Duterte. Maliban pa lamang sa pagpapatapon, pagpapadukot kay Pangulong Duterte, kailangang madudurog si Sara Duterte. At sino pa mang magtatangka mula sa Duterte political camp. Yan ang pinaka-objective. Bakit kailangan nilang kontrolin at diktahan ang mayoriya ng mga senador? Na siya namang ibinulgar ni Senator Alan Peter Cayetano sa kalagayang hinaharap ngayon ng new majority at the Senate. Pero ang malaking pinaghahandaan ni Marcos at nila Romualdez kung bakit sila aligaga at nababahala ng lubusan sa pagkakaroon po nitong panibagong alignment of majority senators sa loob ng Senado at ang pagkontrol ng liderato na hindi nila nadidiktahan at namamanduan ay ang pag-alala at pagkabahala nila Marcos at nila Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Mantakin mo kung ito ay maibabalik sa pamumuno ni Senator Marcoleta or even ang lumulutang na pangalan si Senator Pia Cayetano who is also a lawyer, mga kababayan. Mantakin po natin na mabubuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi lamang sa naghuhumiyaw na katiwalian at sistematikong pandarambong at pangungurakot sa flood control projects na umabot na sa 1.9 trillion pesos ang pondo na nawala pala dito sa loob ng 3 taon ni Marcos at nila Romualdez sa kapangyarihan. Mabubuksan din po ang mga farm-to-pocket roads. Farm-to-pocket roads. At iba pang insertions, parada, sagasa na mga taktika nila sa sindikato nila Marcos at Romualdez na pinagpiestahan nila sa pandarambong noong nakalipas na 3 budget cycle na yon. 2023,
2024, and 2025. So lahat na yan pwedeng makakalkal. Magbabalik ang testimonya nila Diskaya, mag-asawa, kung papaano ginamit nila Romualdez ang ledger, ang pagbebenta ng bebenta ng mga kontrata at ang paghingi ng cash advances sa iba't ibang kontraktor, hindi lamang sa mag-asawang Diskaya. Kaya nga nagkaroon ng mali-malitang delivery sila Saldico every week or every other week. Sa isang buwan, 3 or 2 hanggang 3 na mga deliveries ng mali-maleta, tunito-nilagang pera. Okay? Magbabalik din po at magtitestimonya si Saldico sa kanyang mga revelations via video conferencing. Ang kanyang 2 tauhan na tagapagmaniobra ng mga listahan ng mga dinideliver at ng mga kinakash advance nila Romualdez at Marcos. Si Mark Tiksay at si Paul Estrada. Yan. At ang 18 brave soldiers, the brave 18 na mga whistleblowers. At syempre si Adrian Bersamin na naging undersecretary sa office ni Marcos Jr. na siyang sumasalo ng mga instructions through text messages at mga calls ni Marcos Jr. every time may mga delivery ng limpak-limpak na mali-malitang mga pera mula doon sa pinagdurubuhan at pinagdambong ng mga cash advances sa mga kontraktor mula sa proyekto na flood control at iba pa na kinamada ni Saldico upon instructions nila Marcos at Romualdez. Ayun. Yun po ang kinatatakutan ni Marcos Jr., yung Cabral Files. Listahan po ito ng mga mayroong insertions, may mga maanumaliyang mga proyekto, mga flood control connections, kasama po ang anak ni Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos from Ilocos. Lahat ng ito makakalkal. Lahat ng ito ay mailalahad kung magkakaroon po ng pananatili ng majority numbers dito po sa mga senador na kasalukuyang pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So it's not just about how to maneuver for the impeachment trial against Sara Duterte at the Senate Impeachment Court. Kung bakit aligaga, nababahala, at natatakot sila Marcos at Romualdez na mananatili po ang isang Senado na hindi nila makokontrol ang mayoriya at ang liderato at mga komitiba. Ayun! Ang kinatatakutan nila ay ang pagsambulat ng mga pagbubunyag na magaganap po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya naman po, ipagpanalangin sana natin, mga kababayan, na mananatili pong matatag at may paninindigan itong 13 senators, 12 presently, plus 1 si Senator Bato de la Rosa. Sana kung pinili ni Mig Zubiri at ni JB Ejercito ang katinuan at katuwiran at ang katotohanan ng tama para sa interes ng mamamayan at hindi para sa laro ng politika nila, dito sila dapat sumama sa Senate Majority Block. Pero hindi, pinili po nila ang maletagang. Maletagang dahil itinuro ng 18 Marines, yang si Tito Soto at si Ping Lacson na nakakatanggap ng mga maleta. And they are even perceived to be special agents of Malacanang, acting in the interest of Marcos and his gang of syndicate na mga mandarambong at mangungurakot. Yun ang pinili ni JB Ejercito at ni Mig Zubiri na muling bumalik doon. Instead na dito tumimbang at magposisyon sa paninindigan na hindi dapat dinidiktahan, kinokontrol at minamanduan ng presidente ng Pilipinas, kagaya ngayon ng ginagawa nila Marcos at ng sindikato nila kasama sila Romualdez, ang kalayaan at pagiging matuwid at matino ng Senado. Kaya nga, the last pillar of democratic institutions as guardian of democracy, ang Senado at ang Korte Suprema. Wala ka nang rin mga aasahan sa Armed Forces of the Philippines. Lunok na lunok nila na ang Presidente at Commander-in-Chief na nakaupo ay tinuturo ng kapatid mismo in an open public disclosure and revelation na drug addict at nalululong sa droga at wala sa katinuan ng kanyang pamumuno sa gobyernong ito at syempre ang pagsambulak hindi lamang ng mga abuso sa kapangyarihan, kundi ang malawak at sistematikong panunumbalik ng pangungurakot at pandarambong na pinamunuan ni Marcos Jr. Di po ba? Pero nandyan pa po kahit papaano ang Korte Suprema.
Nandyan pa po ang Senado na kahit manipis ang bilang ng kanilang pagiging majority na block or bahagi ng mayoriya na nag-realign, 13 lang sila, 12 lang ang actual na nandoon sa plenary at sa kapulungan dahil na nag-sidestep pa at nagkaroon ng self-preservation sa Senator Bato de la Rosa. Dahil sa pangyayaring ito, napilit siyang pinapadukot ng gobyerno ni Marcos at ipapatapon doon sa ICC the way it was conducted against former President Rodrigo Duterte. Ngayon, mahihirapan pa si Marcos Jr. at sila Martin Tambaloslos at sila Lisa Araneta na imaniobra ang 12. Pero subalit, binanggit ko na rin kanina, mayroong pressure, no? Hindi lang ordinaryo, kundi mabigat na pressure laban kina Senator Loren Legarda through sa kanyang anak at laban pa kay Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada at sa magkapatid na Camille at Mark Villar. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ulitin ko lang, kami dito po ay nagtaya ng buhay sa panahon na nilulusob sila ng NBI at sa panahon na nagtanggol sila through the office of the Senate Sergeant at Arms at nanatili sila na pinanindigan nila na protektahan si Senator Bato de la Rosa sapagkat hindi po siya dapat dinudukot, hindi po siya kinikidnap, walang bisa at walang valid arrest order po laban sa kanya kung hindi po ito dumaan sa proseso ng saligang batas at sa proseso ng ating competent judicial authority pati sa Korte Suprema. Invalid. Hindi automatic ang warrant of arrest na yan ng ICC, parang kapareho lang yan sa ipinagawa na pera. Di umano na inamin ni Matibag na NBI director na nagpagawa sila ng illegal na mga pera doon sa imprintahan sa illegal na mga gawain sa rekto. Parang galing rekto lang ang bit-bit na yan ni Trillanes at nila Matibag. Sapagkat hindi po yan dumadaan at hindi pa nakumpirma at pinagtitibay ng otoridad ng competent judicial authority in the Philippines. At the very minimum ng isang regional trial court, nagkaroon ng hearing at tiningnan po kung ang constitutional processes at ang garantiya sa due process at garantiya sa equal protection of law and the Bill of Rights ni Senator Bato de la Rosa bilang mamamayang Pilipino ay masusunod o malalabag dahil sa existence ng tinatawag na yan na ICC warrant of arrest. Kaya ito po ay isang malaking paghamon sa kasaysayan natin. Habang dinudumog ang Senado, iniinsulto, inaatake, tinatakot sila at sila'y pinagbabantaan at habang isa sa kasapi nila o aktibo na binigyan ng mandato ng mamamayang Pilipino with more than 20 million voters na naniwala na dapat maging senador si Senator Bato de la Rosa ay pilit po na tinatarget ngayon sa pagpapadukot. Kapareho ng ginawang pagpapadukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. So the Senate right now is at the crossroad. Nasa sangandaan po na kasaysayan ng Senado, hindi lamang dahil may trial for the impeachment laban kay Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, kundi mayroon din pong kahalagahan ang pagpapatuloy na paghahanap natin ng katotohanan at pagtindig sa tama at matuwid na mga paglalahad hinggil sa pagkawala, pagkalimas ng pundo natin na umaabot sa 1.9 trillion pesos sa ilalim po ni Marcos at nila Romualdez na dapat may managot, may mahahatulan at may mapaparusahan at may mababawian ng ninakaw ng mga kayamanang ito mula sa kaban ng ating pamahalaan at mismo pundo yan ng ating mga mamamayan. Mabuhay ang Senado na pinagtatanggol ng mayoriya ng mga matutuwid at may paninindigan at handang magsakripisyo na grupo ng mga senador sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. But the situation is still fluid. It is still subject to every possibility of dirty maneuver in the dirty game of politics na nilalaro po ni Marcos, ni Lisa Araneta at ng kanilang grupo
nila Martin Tambaluslos Romualdez. Abangan ang susunod pang mga balita hinggil po sa kaganapan sa Senado. At right now, sumama po tayo sa mas malawak na hanay ng mamamayang Pilipino na manalangin po at magsusumamo sa makapangyarihang Diyos ng ating mundo upang mag-intervene po dito sa Pilipinas na maging matatag ang institusyon na nagtatanggol ng demokrasya, lumalaban para sa katotohanan at ipinagtatanggol ang saligang batas ng ating bansa, ang Senado at ang Korte Suprema, na ating inaasahan na tuloy-tuloy na aatakihin ng mga maniobra sa maruruming laro ng politika at kapangyarihan nila Marcos at nila Romualdez. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now.